katok, no? Hindi yung katok sa ulo, yung katok sa makina. So ano nga ba yung sanhi ng pagkakakatok ng ating makina? Madalas kasing usapin ng mga mekaniko, ng mga may alam sa motor, yung katok, no? Hindi yung katok sa ulo, yung katok sa makina. Pag tumatok na ang makina, sakit sa ulo na yan, mapapakamot ka na. Yan. So mapapakamot ka dahil sa gastos. Kaya kailangan malaman nyo to para maiwasan nyo na kumatok yung makina nyo. Kasi importante na alam nyo to para hindi kayo gumastos ng malaki. So ano nga ba yung kumatok na makina? Kumatok na makina is tinatamaan po yung sigunyal, no? Yung sigunyal na sinasabing crankshaft. Katulad po nito. Ayan. Ito po yung crankshaft na tinatawag sigunyal. Meron po yung mga parts. So ilapag po natin dito. Ito po yung tinatawag na sigunyal, no? Katulad nga ng sinasabi ko. Ito yung crankshaft. So binubuo siya ng dalawang bearing. Yan, tinatawag na sigunyal bearing. Yan, dalawa yan. And then, meron siyang timing sprocket. Ito. Crankshaft kasi ng XRM125 to, no? Yan. Naitago kong crankshaft to, pero meron ng tama ito kasi, ano, flat na rito. Hindi na makapasok yung tornilyo. And then, meron siyang connecting rod. Ito yung tinatawag na connecting rod, no? Meron din siyang bearing sa loob to. Yung needle bearing style siya. Then, ito yung stroker pin, no? Ayan. So, sigunyal, bearing, ang kadalasan na kumatok na makina is makikita nyo rito. Pag ito, ginanon nyo yung sigunyal, tutunog yan. Mas maganda, hugasan nyo muna ng gasolina, no? Para pag ginanon nyo, maririnig nyo mabuti yung katok. Pwede rin yan, ganito, kung malala na, mauuga mo yan. Ito, tingnan nyo, wala pang tama to, oh. Kasi, okay pa siya. Yung gumagalaw na ganyan, natural lang yun. Hindi naman masyadong magalaw. Pero katulad nito, walang galaw, oh. Wala siyang galaw. Wala, oh. Wala. Hindi siya gumagalaw. Ibig sabihin, balancing siya, no? Kaya, kadalasan kasi, pag kumatok yung makina, number 1 dyan, yung pagkatuyo ng langis. Pag kumatok na yung makina, eto na. May tunog na to, kung sigunyal tinamaan na. Pag walang langis ito, natuyot, madadamay pati yung bearing natin, yung side bearing na tinatawag. Yan, side bearing. Itong type ng bearing niya, radial ball bearing. Yan. Kadalasan, pag natuyuan ng langis, siyempre, hindi na malulubricate itong mga parts na to, itong mga bearing, and then matutuyot itong bearing dito sa may connecting rod natin, no? Diyan na nagsisimulang kumatok ang makina, no? Yun yung katok. Kabiker, paano malalaman kung palitin na yung bearing, no? So, itong bearing dito sa side, malalaman nyo yan pag shaken. Ibig sabihin, umaalog na, no? Umaalog na. Pero ito, okay pa to. Kasi wala siyang alog. Okay pa siya, no? Wala siyang alog. Dito, ewan ko lang kung sa kabila, ito meron na. Mapapansin nyo yung movement niya, nauuga siya. Ayan. Kumpara dito, hindi. Ayan. Dito, hindi siya nauuga kasi sumasama yung crankshaft natin, no? Ayan. Ito, pag umuuga na yung bearing, kailangan ng palitan. Meron dyan mga tool na pwedeng pampalit. Lalong-lalo na, dinadala ito sa machine shop kasi meron siya ng pangtanggal. Meron din na-order sa Shopee na crank bearing remover na tool, no? Meron 'yon. Kaya pag ito ang umuga na, katok na ang makina. Ibig sabihin, papalit ka na ng connecting rod. Siyempre, dadamay na tong mga bearing sa side. Uuga na 'yan pag napabayaan mo ng langis. Kabiker, paano namin malalaman kung kumatok na nga yung makina namin? So sunod nating talakayin 'yan. 'Yun, malalaman nyo kung kumatok na yung makina nyo. May ingay na sa inyong makina, no? Mararamdaman nyo yan. Ang mararamdaman nyo na kumatok na yung makina nyo is yung merong ingay at ma-vibrate, no? Kasi nga, pag alog na yung connecting rod nyo, ito kasi yung connecting rod, doon nakalagay yung piston natin, yan kasi yung pumapasok sa block up and down, no? Kung alog na ito, mahirapan na siyang mag-smooth doon sa block natin na mag-up and down, yung movement niya, no? Mahirapan na kasi alog na siya rito. Nalalaman nyo yan
pag medyo malakas na yung vibrate at maingay na. Ang dahilan kasi pag kumatok ang makina, yun nga, dahil yan sa kawalan ng langis. Paano malalaman ka biker na kawalan ng langis? So, check nyo naman sa dipstick niya. Meron namang proper na pag-check yan. So, check nyo yung video natin kung paano i-check yung langis natin. Merong minimum at maximum yan na level para makita natin kung nagkukulang na ba sa langis. Siguro nga, hindi natin alam, basta patakbo na tayo ng patakbo, kulang na pala yung langis natin, tapos bumabiyahe pa tayo ng malalayo, so matutuyuan talaga yung langis natin. So, doon nagkakaroon ng pagkatok ng makina. At isa pang bagay na hindi natin nalalaman, nakakala natin hindi makakadamage ng makina natin is yung mga simpleng tagas ng langis sa ating makina. Ayan. Isang bagay yan na maaring kumatok yung makina natin, tagas ng langis. Kasi meron tayong mga oil seal dyan, meron tayong crankshaft oil seal, meron tayo sa gear shift oil seal, and then yung pagkadurog na ng mga gasket natin sa makina, ano? Yung mga gasket natin medyo napupunit-punit na, tatagas na rin yan. At isa pa, kumakain na ng langis yung motor natin. Paano yun kabiker? Paano man natin malalaman? Ayan, makikita po natin sa mga usok yan. So kung ang usok natin puti, yan, piston ring na yan. Number 1 dyan. So mahalaga yan mga kabiker. Dapat mapaayos na natin kaagad. Konting tagas kasi hindi natin namamalayan kahit dagdag na tayong dagdag. Minsan sinosobran natin dagdag, ganun pa rin, nagbabawas pa rin. Yun yung kailangan natin ma-fix muna.